Ipinagkanulo, ibinenta, itinapon, habang si Eleonora ay nalulunod sa kahihiyan sa harap ng daan-daang bisita, ang asawa niyang si Lucien at ang babae nito ay pabulong na nagdiriwang. Tapos na siya. Hagikgik ni Vera. Wala na siyang silbi. Ngunit sa bawat patak ng luha ni Elia, may isang apoy na nagising. Ang pangako sa kanyang ama, isang lihim na testamento, isang nakatagong kapangyarihan. Paano babangon ang isang reyna mula sa abo ng pagkawasak? At para kay Vera, ang aking tunay na katuwang sa tagumpay. Ang mga salitang yon, binitiwan ni Lucien mula sa entablado, ay hindi pumasok sa aking tainga. Sila ay isang punyal na dahan-dahang itinarak sa aking dibdib. Nakatayo ako sa isang sulok ng marangyang ballroom, hawak ang isang kupita ng alak. Handa sanang itaas ito bilang isang tahimik na pagpupugay para sa kanya, para sa amin. Ngunit ang aking kamay ay nanigas sa hangin. Ang ngiti na inihanda ko para sa kanya ay nagyelo sa aking mga labi. Ang entablado ay naliligo sa ginintuang ilaw. Naroon si Lucien, ang aking asawa. Guwapo at makapangyarihan sa kanyang mamahaling suit. At sa tabi niya, si Vera Lynx. Ang braso nito ay nakakawit sa braso ng asawa ko na parabang sila ang matagal nang itinadhana. Ang kanilang mga ngiti ay matamis. Ang kanilang mga titig sa isa't isa ay puno ng mga lihim na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Sa isang iglap, ang masayang tugtugin mula sa string quartet ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang mga ilaw mula sa aranya ay naging mga matang mapanuri na nakatutok lahat sa akin. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin, ang biglaang paghina ng mga tawanan na napalitan ng mga bulungan. Parang mga bubuyog, ang mga salita ay nagsimulang lumipad sa paligid ko. Grabe, harap-harapan talaga. Anong kahihiyan? Kawawa naman si Ma'am Elia. Matagal na yan, di ba? Halata naman. Bawat salita ay isang karayom. Sinubukan kong humakbang palapit, marahil para itama ang isang pagkakamali, para sabihing isang palabas lang ang lahat. Ngunit bago pa man ako makalapit, isang malaking katawan ng security personnel ang magalang, ngunit matatag na humarang sa aking daraanan. Tumingin ako kay Lucien, naghahanap ng tulong, ng kahit anong pahiwatig. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang minsan kong sinilayan ng pagmamahal, ay malamig at walang anumang emosyon. Tumingin siya sa akin na para bang ako ay isang estranghero, isang hadlang sa kanyang perpektong gabi. Doon, sa gitna ng daan-daang bisita na nagdiwang ng tagumpay, na ako mismo ang tumulong na buuin, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Dumulas ang kopita mula sa aking mga daliri. Hindi ito lumikha ng ingay sa makapal na karpet. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na nabasag at ang tunog nito ay nakakabingi. Nagkalat ang mamasa-masang mantsa ng alak sa sahig, kasama ng mga piraso ng bubog na kumikinang na parang mga luhang kristal sa ilalim ng mga ilaw. Walang nakapansin. O marahil, lahat sila ay nagkunwaring walang nakita. Dahan-dahan akong tumalikod. Bawat hakbang palayo sa entabladong iyon ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Habang tinatahak ko ang daan palabas, nakita ko si Vera na may ibinubulong sa isang lalaking hindi ko kilala. Ang narinig ko lang ay isang pira-piraso. Siguraduhin mong nasa kanya pa. Ngunit ang tingin niya ay panandaliang dumapo sa akin. Isang tingin ng tagumpay at pagkutya. Ang biyahe pa uwi ay isang malaking blanko. Ang mga ilaw ng Bonifacio Global City ay nagmistulang mga mahahabang guhit ng kulay sa bintana ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ay kabaligtaran ng kaguluhan sa aking isipan. Pagbukas ko ng pinto ng aming tahanan, isang malamig at madilim na espasyo ang sumalubong sa akin. Walang ilaw, walang buhay. Sa hapagkainan, naroon pa ang inihanda kong hapunan.
Ang kanyang paboritong steak, ang kandilang hindi nasindihan, ang 2 platong hindi nagamit. Ang bango ng pagkain ay nagmistulang amoy ng kabiguan. Umupo ako sa isa sa mga silya. Ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng bulungan na narinig ko kanina. Nanginginig kong kinuha ang tinidor. Habang nakatitig sa malamig na pagkain, hindi ko napigilang bilangin sa aking isipan. Ilang gabi na nga ba akong naghintay ng ganito? Ilang gabi na ang sinabi niyang may mahalagang meeting na kailangan niyang mag-overtime. Ilang gabi ko pinaniwala ang sarili ko na ang lahat ng ito ay para sa aming kinabukasan. Tumayo ako at naglakad patungo sa aming silid. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng alaala niya na ngayon ay parang mga multong nanunumbat. Huminto ako sa harap ng malaking salamin sa dulo ng kwarto. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay pod. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at sakit. Ang mamahaling damit na suot niya ay parang isang kasuotan sa isang dulang hindi niya piniling gampanan. Hinaplos ko ang malamig na salamin na para bang hinahaplos ko ang isang kaibigan na nangangailangan ng karamay. Ito na ba ang naging bunga ng lahat ng sakripisyo ko? Ang pagtalikod sa sarili kong pangarap para sa kanya? Ang pagbuhos ng bawat onsa ng aking lakas at talino para itayo siya? Sa ilalim ng malambing na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, isang tanong ang sumibol mula sa mga guho ng aking puso. Isang tanong na walang madaling sagot. Sino ang babaeng ito na nakatingin pabalik sa akin? At saan ko hahanapin ang aking sarili ngayong abo na lang ang lahat? Ang umaga ay dumating hindi bilang isang pangako ng bagong simula, kundi bilang isang malamig na katotohanan. Nagising ako sa bigat ng katahimikan at sa lamig ng espasyo sa tabi ko sa kama. Isang espasyong matagal nang hindi napupunan ng init. Ang reflection ko sa salamin kagabi ay nanatiling nakatitig sa akin sa aking isipan. Isang paalala ng babaeng nawala. Bumangon ako at isinagawa ang mga kilos na nakasanayan na. Nagtimpla ng kape, inihanda ang almusal, at hinintay ang paggising ng aking pamilya. Ngunit ngayon, ang bawat kilos ay parang walang kabuluhan. Isang ritual na isinasagawa para sa mga Diyos na matagal nang umalis. Ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba ang pumutol sa katahimikan. Si Lucien. Pumasok siya sa kusina. Ang mamahaling damit niya mula kagabi ay lukot na. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod. Ngunit hindi ang pagod niya ang unang nanuot sa aking mga sentido. Ito ay ang amoy. Isang matamis, bulaklak na pabango na hindi sakin. Ang pabangong iyon ay kumapit sa kanyang damit na parang isang deklarasyon ng pagkakanulo. Tumingin siya sa akin, walang emosyon, walang paliwanag, walang paumanhin. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa sahig at itinapon ang kanyang coat sa isang silya na para bang isa lamang akong kasangkapan sa bahay na ito. May mga salitang namuo sa aking lalamunan, mga tanong, mga sumbat, mga pakiusap, ngunit lahat sila ay nalunod bago pa man makalabas sa aking mga labi. Bago pa man ako makapagsalita, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bahay. Maya-maya pa, pumasok si Doña Esmeralda, ang ina ni Lucien, na may dalang bagyo sa kanyang mga mata. Hindi siya naparito upang mag-alok ng simpatya, naparito siya upang maningil. Eleanora. Ang boses niya ay matinis at puno ng hinanakit. Ano na namang ginawa mo kagabi? You made a scene. Pinahiya mo ang anak ko sa harap ng lahat ng importanteng tao. You are a disgrace to the Montenegro name. Ang bawat salita ay isang hagupit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Nais kong sumagot, nais kong ipagtanggol ang aking sarili. Ngunit alam kong walang saysay. Sa paningin niya, ako ang laging may kasalanan. Ako ang mantsa sa perpektong pangalan ng kanilang pamilya. Tumingin ako kay Lucien, naghahanap ng suporta, ngunit umiwas lamang siya ng tingin at kumuha ng isang basong tubig.
Ang pinakamasakit na dagok ay dumating nang bumaba si Sofia, ang aming anak. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalituhan at bahagyang galit. Sinubukan ko siyang lapitan, ngunit umatras siya. "Mom, what happened last night?" Tanong niya. Ang boses niya ay may bahid ng akusasyon. "Anak, your dad." Nagsimula ako, ngunit pinutol niya ako. "Dad said you overreacted. Lola said you embarrassed him. You always do this, Mom. You always make things so dramatic." Ang mga salitang iyon mula sa sarili kong anak ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 punyal. Tumingin ako sa kanya at nakita ko hindi ang aking Sofia, kundi isang Montenegro na nalason na ng kasinungalingan ng kanyang ama at lola. Isang pader na yelo ang biglang itinayo sa pagitan naming dalawa. Hindi na ako nakaimik. Tumalikod ako at naglakad palayo sa kanila. Iniwan ko sila sa kusina, ang perpektong pamilyang Montenegro, at tinahak ko ang daan patungo sa nag-iisang lugar sa bahay na ito na itinuturing kong sa akin pa. Ang silidaklatan ng aking yumaong ama. Sa loob, ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay yumakap sa akin. Dito, ako ay hindi asawa ni Lucien o ina ni Sofia. Dito, ako ay anak ni Don Rafael Saavedra. Lumuhod ako sa harap ng isang mababang estante at hinila ang isang hilera ng mga libro. Sa likod nito ay isang maliit at nakatagong kompartimento. Sa sahig, sa tabi ng aking mga paa, may isang picture frame na natumba dahil sa aking paggalaw. Larawan naming tatlo, ako, si Lucien, at isang batang Sofia na masayang nakangiti sa isang beach. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan ko itong itinayo muli. Isang tahimik na pagtanggi na hayaang mamatay ang alaala ng kung ano kami dati. Mula sa loob ng kompartimento, kinuha ko ang isang kahon na gawa sa kahoy na narra. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga dokumento, mga titulo, mga stock certificate, at isang makapal na sobre na may selyo. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang maliit na susi na walang anumang marka o label. Isinara kong muli ang kahon, hawak ito nang mahigpit sa aking dibdib na parang isang kalasag. Umupo ako sa silya ng aking ama. Ang determinasyon ay unti-unting pumalit sa sakit na aking nararamdaman. Kinuha ko ang aking telepono. Hinanap ang isang numero mula sa isang lumang listahan na matagal ko nang itinago. Idinikit ko ang telepono sa aking tainga. Matapos ang ilang sandali, isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Nanginginig ang aking boses, ngunit buo ang aking loob. "Attorney Silas Ocampo?" Sabi ko. "Si Eleonora Saavedra po ito. Kailangan ko po ang tulong ninyo. It's about my father's last will." Ang pagtawag kay Attorney Silas Ocampo ay parang pagbukas ng isang pinto patungo sa isang nakaraang matagal ko nang kinalimutan. Pagkatapos ng tawag na yon, isang kakaibang halo ng takot at determinasyon ang bumalot sa aking pagkatao. Ang bawat sulok ng mansyon ng Montenegro ay tila lalong nanlamig. Ang bawat anino ay tila mas humaba, na para bang ang mga pader mismo ay nagbabantay sa bawat kilos ko. Hawak ko ng mahigpit ang kahon na gawa sa nara, ang nag-iisang piraso ng aking nakaraan sa loob ng teritoryong ito ng kasalukuyan. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, umalis ako ng bahay nang walang paalam kay Lucien. Nagbihis ako ng simpleng bestida, malayo sa mga damit na pinipili niya para sa akin, at tahimik na lumabas dala ang kahon na maingat kong ibinalot sa isang scarf. Ang pag-alis sa bahay na yon ay parang pagtakas mula sa isang ginintuang hawla. Ang opisina ni Attorney Ocampo ay nasa isang lumang gusali, sa puso ng Maynila, isang lugar na puno ng kasaysayan, malayo sa artipisyal na kislap ng Bonifacio Global City. Pagpasok ko, ang amoy ng mga lumang libro at papel ang sumalubong sa akin. Isang amoy
na nagpabalik sa akin sa mga araw na dinadala ako rito ng aking ama. Si Attorney Ocampo ay nandoon, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Mas matanda na siya ngayon. Ang kanyang buhok ay kulay pilak na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Nang makita niya ako, isang ngiti ng pagkilala at pag-aalala ang gumuhit sa kanyang mukha. Eleanora, Hija, bati niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat ng awtoridad. Matagal na panahon din. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Inilapag ko ang kahon sa kanyang mesa. Ang marahang kaluskos ng luma at tuyong papel ang tanging maririnig sa loob ng silid. Binuksan niya ito nang may pag-iingat. Nakita niya ang makapal na sobre na may selyo ng aking ama. Kinuha niya ito at sa isang sandali, tila nakita ko ang anino ng aking ama sa kanyang mga mata. Isang tingin ng matinding katapatan. Alam mo ba kung ano ito, Elia? Tanong niya habang dahan-dahang binubuksan ng sobre. Umiling ako. Ang alam ko lang po, bili ni Papa na ibigay ko lang sa inyo kapag kailangan na. Tumango siya. Inilabas niya ang isang salansan ng mga dokumento at inilatag sa mesa. Ang iyong ama ay isang napakatalinong tao, Elia. Higit pa sa iniisip ng marami. Alam niya na ang kapangyarihan ay maaring makabulag, kaya't gumawa siya ng proteksyon para sa'yo. Kinuha niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ayon sa huling habilin at testamento ni Don Rafael Saavedra, ang mayorya ng voting shares ng Saavedra Maritime at Trade ay ipinamana sa'yo. Ngunit, bilang iyong asawa at CEO ng kumpanya, si Lucien Montenegro ay binigyan ng administrative control. Ibig sabihin, siya pa rin po ang may control. Putol ko, ang pag-asa sa aking dibdib ay unti-unting namamatay. Pakinggan mo muna ako, Hija, sabi ni attorney. Ocampo. Itinuro niya ang isang partikular na talata sa dokumento. May isang napakahalagang kondisyon, isang morality clause. Napakunot ang noo ko. Morality clause? Ano po yun? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Nakalagay dito na ang administrative control ni G. Montenegro ay agarang mawawala ng bisa at ang buong kapangyarihan, kasama na ang lahat ng voting shares, ay automatikong malilipat sa iyo nang walang pag-aalinlangan kung mapapatunayan na siya ay nakagawa ng dalawang bagay. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano po ang mga yon, attorney? Una, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at malinaw, ay ang pakikiapid, adultery, ang pagkakaroon ng relasyon sa labas ng inyong kasal. Isang malamig na agos ang gumapang sa aking buong katawan. Ang imahe ni Lucien at Vera sa entablado ay biglang lumitaw sa aking isipan. At ang pangalawa, pagpapatuloy niya ay ang financial fraud, ang paggamit sa pondo o ari-arian ng kumpanya para sa personal na interes o sa paraang makakasama sa integridad ng pangalan ng Saavedra. Napatitig ako sa mga dokumento, ang mga letra ay tila nagsasayaw sa aking paningin. Lahat ng panahon na ito, meron pala akong hawak na sandata. Isang sandatang iniwan ng aking ama. Isang susi para sa aking kalayaan. Ngunit kasabay ng pag-asang sumisibol ay ang bigat ng isang malaking hamon. So, para ma-activate ito, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Kailangan ko ng ebidensya. Tumango si Attorney Ocampo. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng pag-unawa sa bigat ng sitwasyon. Hindi sapat ang bulong-bulungan o hinala, Elia. Kailangan natin ng matibay, hindi maikakailang patunay. Mga dokumento, mga litrato, mga testimonya. Kailangan nating patunayan sa board at sa korte na nilabag niya ang tiwala ng iyong ama. At ang tiwala mo. Ang bigat ng mga salita ni Attorney Ocampo ay parang isang malaking bato
na ipinatong sa aking mga balikat habang naglalakad ako palabas ng kanyang opisina. Ebidensya. Patunay. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. May hawak akong isang sandata, ngunit wala akong kaalaman kung paano ito gamitin. Para akong isang sundalong isinabak sa giyera na may hawak na baril, ngunit walang ni isang bala. Sa paglakad ko sa abalang kalsada ng Maynila, ang bawat mukha na nakakasalubong ko ay tila nagiging anino ng pagdududa. Sino ang mapagkakatiwalaan ko? Ang imperyo ni Lucien ay itinayo sa katapatan. Isang katapatan na binili ng pera at kapangyarihan. Sino mang lapitan ko sa loob ng kumpanya ay maaaring isang espiya niya. Isang maling hakbang lang at ang lahat ay mawawalang saysay. Habang nakasakay sa kotse pabalik, ang mga matatayog na gusali ng Makati ay parang mga dambuhalang haligi ng bakal at salamin. Malamig at walang pakiramdam. At doon, sa gitna ng aking pag-iisip, isang pangalan ang lumitaw, Maribel Cruz. Naalala ko siya. Isang babaeng tahimik, matalino, at may matalas na mga mata. Siya ang head accountant ng kumpanya. Naalala ko ang papuri ng aking ama sa kanya noon. That woman, Maribel, sabi ni Papa. She has integrity, a rare commodity. Naalala ko rin ang isang insidente ilang taon na ang nakalipas kung saan nakita kong sinisigawan siya ni Lucien sa isang pasilyo dahil sa isang maliit na pagkakamali sa report. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Maribel, ngunit nakita ko rin ang isang kislap ng paglaban na agad din niyang itinago. Siya ang kailangan ko. Kung mayroong sino mang nakakaalam sa mga lihim na transaksyon sa loob ng kumpanya, iyon ay si Maribel. Ngunit paano ko siya lalapitan? Ang pagtawag sa kanyang opisina ay masyadong mapanganib. Nagpa siya akong gamitin ng isang personal na numero na nakuha ko mula sa lumang HR file na naitago ko. Nagpadala ako ng isang maikling mensahe, maingat na pinili ang bawat salita. Maribel, si Eleonora Saavedra Montenegro ito. Maari ba tayong mag-usap sandali? May mahalaga lang akong itatanong. Sa isang coffee shop malapit sa inyo, ako na ang bahala sa lahat. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kanyang tugon ay parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, isang simpleng, "Sige po ma'am," ang natanggap ko. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan na hindi gaanong matao. Nauna akong dumating, pinili ang isang mesa sa pinakasulok. Nang pumasok si Maribel, kitang-kita sa kanyang kilos ang pag-iingat. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba at ang kanyang mga mata ay malikot. Sinusuri ang buong paligid. "Mamilia," bati niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. "Maribel, salamat sa pagdating mo. Maupo ka," sabi ko. Sinubukang maging kalmado. Umupo siya sa aking harapan, ngunit ang kanyang postura ay handa nang tumayo anumang oras. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. "Diretsuhin na kita, Maribel," sabi ko. Ang aking boses ay mababa. Alam kong mapanganib ito, pero wala na akong ibang malalapitan. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng kumpanya. Ang mukha ni Maribel ay agad na namutla. Umiwas siya ng tingin at tumitig sa kanyang mga kamay. "Ma'am, hindi ko po kayo maintindihan. Maayos naman po ang lahat sa kumpanya. Huwag na tayong maglokohan, Maribel. Pakiusap ko. Nakikita ko. Nararamdaman ko. Ang pagtrato sa akin ni Lucien, ang babaeng yon, si Vera Links. May kaugnayan ba siya sa mga transaksyon ng kumpanya?" Isang pader ng takot ang agad na bumalot sa mukha ni Maribel. Sumulyap siya sa paligid na para bang may nakikinig sa amin. "Ma'am, delikado po ang pinag-uusapan natin. It's too risky. Hindi po ako pwedeng masangkot." "Hindi kita idadamay. Ipinapangako ko," sabi ko. Bahagyang inilapit ang aking sarili. Kailangan ko lang ng direksyon, kahit anong maliit na bagay na makakatulong sa akin na protektahan ang pamana ng aking ama.
Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang mabilis na kislap ng simpatya na agad ding natabunan ng takot. Umiling siya, dahan-dahan ngunit may katiyakan. Hindi ko po kaya, ma'am. Ang kanyang boses ay basag. Pasensya na po talaga. Maribel, please. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay lumikha ng marahang tunog sa sahig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at paghingi ng paumanhin. Pasensya na, ma'am, sabi niya. At ang mga sumunod niyang salita ang tuluyang pumatay sa maliit na pag-asang nagsisimula pa lamang sumibol sa aking puso. Pero may pinapakain din po ako. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at mabilis na lumabas ng coffee shop. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng mahinang ugong ng mga nag-uusap at amoy ng kapeng lumalamig. Naramdaman ko ang pagbabalik ng pamilyar na pakiramdam. Ang bigat ng pag-iisa. Ang pag-asang sandali kong naramdaman ay naglahong parang bula. Nakatitig lang ako sa pinto kung saan siya nawala. Ang aking tasa ng kape ay nananatiling hindi nagagalaw. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na laki ng bundok na kailangan kong akyatin. At ako ay nasa paanan pa lamang, mag-isa. Ang pag-alis ni Maribel ay nag-iwan ng isang matinding kirot sa aking dibdib. Mas malalim pa kaysa sa sakit na idinulot ng kahihiyan sa party. Dahil ang pagtanggi niya ay hindi lang isang pagtanggi. Ito ay isang pader na itinayo sa pagitan namin. Isang pader na gawa sa takot. Isang takot na lubos kong naiintindihan. May pinapakain din po ako. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan habang ako'y nag-iisa sa kapihan. Sino ako para hilingin sa kanya na isugal ang lahat para sa isang laban na hindi naman sa kanya? Pag-uwi ko sa mansyon, ang bawat mamahaling gamit ay tila nangungutya sa akin. Ang aking mga problema, gaano man kabigat sa aking pakiramdam, ay mga problema ng isang taong may bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at pagkain sa kanyang mesa. Ang problema ni Maribel ay ang problema ng kaligtasan ng pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit hindi ako maaring sumuko. Ang ala-ala ng aking ama, ang kinabukasan ng aking anak, ang dignidad na ninakaw sa akin, lahat sila ay sumisigaw, humihingi ng katarungan. Kinagabihan, habang ang buong bahay ay natutulog, pumasok ako sa library ng aking ama. Sa isang lumang kabinet, natagpuan ko ang hinahanap ko. Isang makapal na direktoryo ng mga empleyado mula sa mga unang taon ng kumpanya. Naroon ang pangalan ni Maribel Cruz at sa tabi nito ay ang kanyang lumang address sa isang simpleng subdivision sa Quezon City. Kinabukasan, nagmaneho ako patungo sa lugar na yon. Ang aking mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa makikitid na kalye sa pagitan ng mga bahay na magkakadikit. Ito ang mundo ni Maribel, isang mundong simple at tunay. Huminto ako sa tapat ng isang maliit, ngunit malinis na bahay na may mga halaman sa paso na nakahanay sa bintana. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan bago ako bumaba ng kotse. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa katahimikan ng hapon. Ilang sandali pa, bumukas ito. Isang matandang babae na may malumanay na mukha at mapuputing buhok ang sumilip. Nakaupo siya sa isang wheelchair. "Sino po sila?" tanong niya. "Magandang hapon po. Ako po si Eleonora Saavedra. Hinahanap ko po sana si Maribel." Ang pagbanggit sa aking pangalan ay nagdulot ng isang kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. "Saavedra, ikaw ba ang anak ni Don Rafael?" Tumango ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Naku, Hidya, pumasok ka," sabi niya. Ang kanyang muka ay biglang nagliwanag. "Ako ang nanay ni Maribel. Maupo ka, maupo ka." Pumasok ako sa isang maliit, ngunit maaliwalas na sala. Simple lang ang mga gamit,
Ngunit ang lahat ay nasa ayos. Sa isang mesita sa gilid, may mga bote ng gamot na maingat na nakahanay. "Pasensya ka na sa itsura ng bahay namin," sabi niya. "Huwag mong pansinin. Ang mahalaga ay naparito ka. Alam mo ba, hindi ko malilimutan ang kabutihan ng ama mo. Kung hindi dahil sa kanya, marahil ay matagal na akong wala sa mundong ito." Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ito pala ang bigat na pasan-pasan ni Maribel. Ito ang pamilyang pinoprotektahan niya. Sakto namang dumating si Maribel. May dalang mga supot ng pagkain. Natigilan siya nang makita ako. Ang kanyang muka ay nagpakita ng gulat, pag-aalala, at hiya. "Ma'am Elia, anong ginagawa ninyo rito?" "Maribel, anak," sabi ng kanyang ina. "Bisita mo pala ang anak ng ating tagapagligtas. Magtimpla ka ng maiinom." Pinaupo ko si Maribel sa tabi ko. Hinintay kong makapasok sa kusina ang kanyang ina bago ako nagsalita. "Maribel, pasensya na kung pinuntahan kita rito," sabi ko. Ang aking boses ay puno ng sinseridad. Pagkatapos ng usapan natin kahapon, naunawaan ko ang takot mo at hindi kita masisisi. Tumingin ako sa paligid ng kanilang simpleng tahanan, sa mga larawan sa dingding, sa mga gamot ng kanyang ina. Nakikita ko kung gaano kahalaga sa iyo ang pamilya mo. Ganoon din ako, Maribel. Iyon ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Dahil meron din akong pamilyang kailangang protektahan. Ang pamana ng aking ama at ang kinabukasan ng aking anak. Hindi siya umimik, ngunit nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Ang pader sa pagitan namin ay unti-unting gumuho. "Hindi ako naparito para maningil," pagpapatuloy ko. "Ang ginawa ng aking ama para sa inyo. Ginawa niya yon hindi para magkaroon ng utang na loob sa kanya, kundi dahil yun ang tama. At yun din ang dahilan kung bakit ako narito. Dahil may isang bagay na napakamali sa kumpanyang binuo niya, at alam kong alam mo rin yon." Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang kanyang panloob na pakikibaka, ang tunggalian sa pagitan ng takot at ng kanyang konsensya. "Hindi ko hinihiling na isugal mo ang iyong trabaho ng basta-basta," sabi ko. "Hinihiling ko lang na tulungan mo akong hanapin ang katotohanan para sa alaala ng isang taong minsan ay tumulong din sa atin." Isang butil ng luha ang tuluyang pumatak mula sa kanyang mata. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong yon, wala na ang takot. Ang nakita ko ay ang babaeng hinangaan ng aking ama. Isang babaeng may integridad. Humugot siya ng isang malalim na hininga, isang hininga ng desisyon. "Sige po, ma'am," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit buo. "Tutulungan ko po kayo." Nagpatuloy siya at ang kanyang mga salita ang naging pundasyon ng aming pagsasama at ang simula ng lahat. "Gagawin ko po ito dahil ito sa utang na loob ko kay Don Rafael at dahil ito na rin po ang tama." Ang pag-asang isinilang sa munting bahay ni Maribel ay unti-unting namatay pagpasok ko pa lang sa malaking pinto ng mansyon ng Montenegro. Ang kasunduan namin ay isang lihim na sinag ng liwanag, ngunit sa pagbabalik ko, ang dilim sa loob ng bahay ay tila mas kumapal, handang lunurin ang anumang pag-asa. Sinalubong ako ni Doña Esmeralda sa sala. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na para bang isang reynang naghihintay sa pagdating ng isang alipin. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang aking simpleng kasuotan mula ulo hanggang paa. "Saan ka na naman nanggaling, Eleonora?" tanong niya. Walang anumang bakas ng pagbati sa kanyang boses. "You've been leaving whenever you want. Baka nakakalimutan mo, may mga responsibilidad ka sa pamamahay na ito. Hindi ka na dalaga." Bawat salita ay isang paalala ng aking sitwasyon. Ako ay isang bilanggo sa sarili kong bahay. "May mga personal lang po akong inasikaso, Mama." Sagot ko ng may paggalang, kahit na ang bawat himay-may ng aking pagkatao
ay gustong sumagot pabalik. Personal? Umismid siya. Ang tanging personal na dapat mong asikasuhin ay ang iyong asawa at anak, hindi ang paglalakwatsa. Hindi na ako sumagot. Dumiretso ako sa hagdanan. Ang kanyang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa aking likuran. Ang digmaan ay nagsimula na, hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng maliliit na karayom ng panunumbat na unti-unting tumutusok sa aking kaluluwa. Ang hapunan ng gabing iyon ay tahimik. Isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang marahang tunog lamang ng aming mga kubyerto sa plato ang maririnig. Si Lucien ay kumikilos na para bang walang nangyari. Si Sofia ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay iniiwas sa akin. Si Doña Esmeralda naman ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa gitna ng aming pagkain, biglang nagsalita si Lucien. Binasag ang katahimikan. Sofia, anak. Sabi niya sa isang malambing na boses na hindi niya kailanman ginamit sa akin nitong mga nakaraang taon. Halika, may ipapakita sa iyo si Daddy. Naglakad siya patungo sa kanyang study at bumalik na may dalang isang mamahaling leather portfolio. Inilatag niya ito sa mesa. Lucien, ano yan? Nasa gitna tayo ng hapunan, sabi ko. Nararamdaman ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Binalingan niya ako ng isang malamig na tingin. Elia, this is business. It's complicated. Hayaan mo lang akong ipakita ito sa ating anak. Muli siyang humarap kay Sofia na ngayon ay puno ng pagtataka. Binuksan niya ang portfolio at inilabas ang isang salansan ng mga dokumento. Nakita ko ang logo ng isang kumpanyang katunggali ng Saavedra Maritime. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. This, anak, sabi ni Lucien, ang kanyang boses ay puno ng pananabik, is a new business investment. Ito ang magpapatibay sa ating kinabukasan. Ang pag-aaral mo sa ibang bansa, ang lahat ng pangarap mo, ito ang tutupad sa mga yon. Hinawakan ni Lucien ang kamay ni Sofia. Pero, your mom, she doesn't understand these things. Medyo traditional siya mag-isip. She might not approve. Ang mga salita niya ay isang patibong, isang napakatalinong patibong. Ipinapakita niya sa aming anak na ako ang hadlang sa kanyang mga pangarap. Tumingin sa akin si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng kumpirmasyon sa sinabi ng kanyang ama. Nakita niya ang pag-aalala sa aking mukha, ngunit sa kanyang paningin, ito ay hindi pag-aalala, kundi pagtutol. Mom, sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng hinanakit. Dad is just trying to secure our future. Bakit palagi ka nalang kontra sa kanya? Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal. Ang pagkain sa aking plato ay biglang nawalan ng lasa. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Sofia, hindi mo naiintindihan. No, Mom, ikaw ang hindi nakakaintindi. Tumaas ang kanyang boses. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. I'm tired of all this fighting. Just sign what he wants. Please, just stop. Pagkatapos noon, tumakbo siya paakyat sa kanyang silid. Ang maririnig na lamang ay ang marahang pagsara ng kanyang pinto. Naiwan kami sa hapagkainan. Si Lucien ay may isang ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Doña Esmeralda ay tumangutango, puno ng paghanga sa kanyang anak. At ako? Naiwan akong nakaupo doon, basag ang puso, habang ang aking hapunan ay nananatiling hindi nagagalaw. Ang boses ng aking anak ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, isang tinig na dati musika sa aking pandinig, ngunit ngayon naging tinig ng isang dayuhan. At sa gabing iyon, natuklasan ko na ang tunay na digmaan ay hindi pa nagsisimula sa boardroom. Nagsimula na ito sa aming sariling tahanan, sa mismong hapagkainan kung saan dapat ay buo ang isang pamilya. Ang mga salita ni Sofia ay parang mga multong hindi ako tinantanan sa buong magdamag.
Ang sakit na dulot ng kanyang mga salita ay mas malalim kaysa sa anumang sugat na kayang ibigay ni Lucien. Dahil ang pagtataksil ng isang asawa ay sumisira sa kasalukuyan, ngunit ang pagtalikod ng isang anak ay sumisira sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagong apoy ang nag-alab. Hindi na ito para sa akin lamang. Hindi na ito para sa pamana ng aking ama. Ngayon, lumalaban ako para iligtas ang aking anak mula sa isang web ng kasinungalingan na maingat na inilatag ng kanyang sariling ama. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking araw na may bagong maskara, isang maskara ng pagsunod. Nagtimpla ako ng kape para kay Lucien. Tinanguan ko ang bawat pangungutya ni Doña Esmeralda. Nginitian ko si Sofia kahit na ang puso ko ay nagdurugo. Kailangan nilang isipin na sumuko na ako. Kailangan nilang isipin na nanalo na sila. Dahil ang isang kaaway na hindi nila nakikita ay ang pinakamapanganib sa lahat. Sa loob ng ilang araw, ang aming komunikasyon ni Maribel ay sa pamamagitan lamang ng mga code. Isang simpleng mensahe na, "Kamusta na si nanay?" ay nangangahulugang, "May nahanap ka na ba?" Ang sagot na, "Mabuti naman po, nagpapahinga," ay nangangahulugang, "Wala pa. Mag-ingat ka." Ang bawat araw ng paghihintay ay isang pagsubok sa aking pasensya. Pinapanood ko si Lucien na masayang nakikipag-usap sa telepono, malamang ay kay Vera. Pinapanood ko siyang umalis ng bahay na suot ang nangiti ng isang taong walang anumang inaalala sa mundo. Ang bawat ngiti niya ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy sa loob ko. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa library, biglang umilaw ang screen ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Binuksan ko ito. "Kailangan na natin ng kape." Iyon lang. Ngunit sapat na yon. Ito ang aming hudyat. Sumagot ako ng, "Sige, saan tayo?" Ang tugon ay mabilis. Isang link sa isang cloud storage na walang anumang paliwanag. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Dahan-dahan kong binuksan ang link sa aking laptop. Isang solong file ang lumitaw, protektado ng isang password. Sinubukan ko ang pangalan ng kanyang ina, ang kanyang kaarawan, ngunit lahat ay mali. Nagsimula akong kabahan. Paano kung hindi ko ito mabuksan? Paano kung ito na ang nag-iisang pagkakataon? Napatingin ako sa isang larawan sa dingding, ang huling larawan namin ng aking ama, nakangiti. At bigla, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Maribel. Ang pinagmulan ng kanyang katapangan. Nanginginig ang aking mga daliri habang tinitipa ko ang mga letra. P-A-R-A-K-A. R-A-F-A-E-L. Isang marahang pagbabago sa screen. Ang file ay bumukas. Ang aking paghinga ay tila huminto. Ang nakita ko ay hindi mga komplikadong legal na dokumento, kundi isang bagay na mas simple at mas nakamamatay. Isang spreadsheet. Isang listahan ng mga bank transfer na ginawa sa loob ng nakaraang 2 taon. Sa isang kolum, nakalista ang mga petsa. Sa pangalawa, ang mga halagang sapat na para makabili ng 1 dosenang mamahaling kotse. Sa pangatlo, ang pinagmulan ng pondo sa Avedra Maritime Marketing and Representation Fund. At sa huling kolum, ang pinakamatinding ebidensya sa lahat, ang pangalan ng account na pinatutunguhan ng lahat ng pera. Isang account sa isang bangko sa Cayman Islands. Isang account na nakapangalan hindi kay Lucien Montenegro. Nakalagay doon, malinaw at hindi maikakaila, Vera Links. Napasandal ako sa aking upuan. Ang aking mga kamay ay nanlalamig. Ang aking puso ay kumakarera. Ito na. Ito na ang unang piraso, ang unang bala para sa baril na iniwan sa akin ng aking ama. Ang sakit na naramdaman ko mula sa mga salita ni Sofia ay hindi nawala. Ngunit ngayon, ito ay may kasamang isang bagong damdamin, isang malamig, matalas, at mapanganib na determinasyon. Tinitigan ko ang screen.
Ang mga numero at pangalan ay sumasayaw sa aking paningin, nagiging isang mapa ng kanilang pagkakanulo. Ito ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. Ito ay ang pagyurak sa pangalan ng aking ama, gamit ang perang pinaghirapan niya upang ponduhan ang isang buhay na binuo sa kasinungalingan kasama ang ibang babae. Isinara ko ang laptop. Sa katahimikan ng silid-aklatan, isang desisyon ang nabuo sa loob ko, hindi mula sa galit, kundi mula sa isang malinaw na pag-iisip. Hindi na ako ang biktima. Simula sa araw na ito, ako na ang mangangaso. Ang pagkakaroon ng ebidensya ay nagbago sa lahat. Kung dati, ang aking bawat kilos ay nagmumula sa sakit at pagtatanggol sa sarili, ngayon, ang bawat kilos ay kalkulado. Bawat ngiti, bawat tango, bawat sandali ng katahimikan ay bahagi na ng isang mas malaking plano. Ang mansyon ng Montenegro ay naging isang entablado at ako ang pangunahing aktres sa isang dula ng panlilinlang. Alam kong ang mga bank transfer ay matibay na ebidensya, ngunit ayon kay Attorney Ocampo, kailangan naming patunayan na si Lucien ang may direktang kinalaman dito. Kailangan namin siyang mahuli sa akto. At para magawa iyon, kailangan kong bigyan siya ng isang bagay na matagal na niyang ninanais. Isang bagay na magbibigay sa kanya ng sobrang kumpiyansa para gumawa ng pagkakamali. Kailangan kong bigyan siya ng ilusyon ng kabuuang kapangyarihan. Ilang araw kong pinag-aralan ang mga dokumentong ipinakita ni Lucien kay Sofia, ang tinatawag niyang bagong business investment. Sa tulong ng ilang paliwanag mula kay Maribel, naunawaan ko ang tunay na plano. Ang pagbebenta ng pinakakumikitang shipping line ng Saavedra Maritime sa kumpanyang katunggali kung saan may interes si Vera Links sa halagang mas mababa kaysa sa tunay na market value nito. Ito ay isang legal na paraan ng pagnanakaw. Ngunit para maisakatuparan ito, kailangan niya ng aking pirma sa ilang mga dokumento na magbibigay sa kanya ng pansamantalang kapangyarihan para magdesisyon ng mag-isa. Dumating ang pagkakataon sa isang anyaya mula sa abogado ni Lucien. Isang family meeting daw para ayusin ang aming mga gusot. Alam kong ito ay isang patibong, ngunit ang patibong niya ang magiging patibong ko. Ang pulong ay ginanap sa isang malamig at walang kaluluwang conference room sa opisina ng kanyang abogado. Naroon si Lucien, ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng isang pekeng pag-aalala. Sa tabi niya, ang kanyang abogado, isang lalaking may mga matang parang sa isang buwitre. Elia, mahal. Simula ni Lucien, ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa pamilya. Itong deal na ito ang mag-aangat sa atin. Ngunit kailangan ko ang suporta mo. Kailangan kong malaman na nagtitiwala ka sa akin. Inilatag ng kanyang abogado ang mga dokumento sa mesa. Ang mga salita ay puno ng mga legal na terminolohiya na idinisenyo para malito ako. Temporary full control. Power of attorney for corporate decisions. Ang bawat parirala ay isang kadena na idinisenyo para igapos ako. Nagpanggap akong nag-aalinlangan. Tumingin ako sa mga dokumento, pagkatapos ay kay Lucien. Hinayaan kong makita niya ang lungkot at pagod sa aking mga mata. Lucien, paano ako makakasiguro? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Pagkatapos ng lahat, hinawakan niya ang aking kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang paghawak ay malamig. Elia, tingnan mo ako. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad na pinraktis. Ipinapangako ko sa iyo, ito ay para sa kinabukasan ni Sofia. I trust you to do the right thing for our daughter. Ang paggamit niya sa pangalan ni Sofia ang huling patak. Doon, sa harap niya, gumawa ako ng isang palabas ng pagdurog. Ibinaba ko ang aking tingin. Isang butil ng luha ang pinakawalan ko mula sa aking mata.
Hinayaan kong makita niya ang aking pagkatalo. Sige, sabi ko sa isang halos pabulong na tinig. Para kay Sofia. Kinuha ko ang pluma na inabot sa akin. Ang bawat mata sa silid ay nakatutok sa aking kamay. Bago ako pumirma, tumingin ako kay Lucien sa huling pagkakataon. Nakita ko ito, isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Isang halos hindi mapansing pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Ang kislap na yon ang nagkumpirma sa lahat. Dahan-dahan, isinulat ko ang aking pangalan. Eleonora Saavedra Montenegro. Ang bawat letra ay parang isang hakbang papalapit sa kanyang pagbagsak. Pagkatapos kong pumirma, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang peking pag-aalala ni Lucien ay napalitan ng isang hindi maitatagong pagmamadali. Mabilis niyang inayos ang mga dokumento at ibinigay sa kanyang abogado. "Salamat, mahal," sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hinalikan niya ako sa pisngi. Isang halik na malamig at walang kahulugan. Isang halik ng pamamaalam. Habang naglalakad ako, palabas ng gusaling iyon, nararamdaman ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Alam kong iniisip nila na ako ay isang talunang babae, isang martir na asawa na sumuko na sa laban. Hinayaan ko silang isipin iyon dahil hindi nila alam ang isang mahalagang bagay. Ang pirma na yon na sa kanilang paningin ay simbolo ng aking pagsuko ay hindi ang katapusan. Ito ang huling rekisito na kailangan ni Attorney Ocampo. Ito ang huling piyesa sa puzzle. Ang pirma na yon ang magpapatunay na ako ay pinilit at nilinlang. At ang pirma na yon ang magiging mitya na magpapasabog sa mundong binuo ni Lucien Montenegro sa pundasyon ng kasinungalingan. Ang pain ay nailagay na. Ang kailangan ko na lang gawin ay maghintay. Ang mga araw pagkatapos kong pirmahan ang mga dokumento ay lumipas na may kakaibang bigat. Ang mansyon ng Montenegro ay napuno ng isang bagong uri ng enerhiya. Isang enerhiyang masaya at kampante. Si Lucien ay palaging nakangiti. Si Doña Esmeralda ay hindi na ako gaanong pinapansin, na para bang isa na lamang akong lumang kasangkapan na malapit ng itapon. Naging abala sila sa pagpaplano, sa mga tawag sa telepono, sa mga pag-uusap tungkol sa hinaharap, ang kanilang hinaharap. Ako naman ay nanatiling tahimik, isang anino sa kanilang selebrasyon. Ang aking katahimikan ay ang katahimikan ng isang bagyo na nag-iipon ng lakas. Bawat ngiti nila ay nagpapatalas sa aking determinasyon. Bawat halakhak nila ay nagpapatibay sa aking loob. Isang hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Attorney Ocampo. 3 salita lamang, bukas, 10 umaga. Iyon na. Ang araw ng paghuhukom ay itinakda na. Isang emergency board meeting na ipinatawag mismo ni Lucien para aprubahan ang pagbebenta ng shipping line. Hindi niya alam na ang meeting na yon ay hindi magiging koronasyon niya, kundi ang kanyang sariling paglilitis. Naramdaman ko ang isang malamig na agos ng kaba na dumaloy sa aking mga ugat. Ngunit kasama nito ay isang matatag na kapayapaan. Malapit nang matapos ang lahat. Ang huling gabi, bago ang bagyo ay ang pinakamahaba sa lahat. Ang hapunan ay masigla. Si Lucien ay nagbukas pa ng isang bote ng mamahaling champagne. "Para sa mga bagong simula," sabi niya. Itinaas ang kanyang kopita. Tinaas ko rin ang aking kopita. Isang maliit ng ngiti ang aking isinuot. "Para sa mga bagong simula," ulit ko, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, nag-iimbak ng huling larawan ng lalaking minsan kong minahal at ngayoy handa ko nang wasakin. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo ako sa aking silid. Sinubukan kong magbasa, ngunit ang mga salita ay lumilipad lamang sa pahina. Ang aking isipan ay nasa kinabukasan na. Sa bawat posibleng mangyari, sa bawat magiging reaksyon, isang marahang pagkatok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Bumukas ito at pumasok si Sofia. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pag-aalala,
Isang bagay na matagal ko nang hindi nakita mula sa kanya. Mom, tawag niya. Ang kanyang boses ay mahina. Umupo siya sa gilid ng aking kama. Sa isang sandali, nawala ang pader na yelo sa pagitan namin. Nakita ko muli ang aking anak, ang aking munting Sofia. Mom, are you okay? Tanong niya. Tumango ako. Oo, anak. Bakit? Nag-aalangan siyang nagsalita. I I heard Dad on the phone. He sounded so happy. Sinabi niya na bukas na raw ang malaking araw, na matutupad na raw ang lahat ng pangarap natin. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang paghawak ay mahigpit at puno ng pagsusumamo. Mom, please, whatever happens tomorrow, don't fight Dad anymore. Ang bawat salita niya ay isang suntok sa aking puso. Narito siya, humihiling sa akin na sumuko. Hindi alam na ang pagsuko ko ay pagsuko din sa kanyang kinabukasan. Just sign what he wants. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. I'm tired of this, Mom. I'm tired of the fighting. I just want us to be a family again. Yumakap siya sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig dahil sa pigil na pag-iyak. Niyakap ko siya pabalik. Mahigpit. Inamoy ko ang kanyang buhok. Sinubukang ikulong ang sandaling ito sa aking alaala. Ang sandali, bago magbago ang lahat. Ang sakit ay napakatindi. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong ipaliwanag sa kanya na ang ginagawa ko ay para sa kanya. Ngunit hindi ko magawa. Kailangan niyang makita ang katotohanan mula sa sarili niyang mga mata. Humiwalay ako sa yakap at hinawakan ang kanyang mukha. Pinunasan ko ang kanyang mga luha gamit ang aking hinlalaki. Sofia, sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit basag. Mahal na mahal kita. Huwag mo sanang kalimutan yan. Ano man ang mangyari bukas, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Hindi niya naintindihan. Tumango lang siya. Iniisip na ang mga salita ko ay isang uri ng pagsuko. Hinalikan niya ako sa pisngi at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan akong mag-isa. Ang bakas ng kanyang mga luha ay nasa aking mga kamay. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. I just want us to be a family again. Isang huling patak ng luha ang dumaloy sa aking pisngi. Isang luha para sa pamilyang hindi na kailanman maibabalik. Isang luha para sa inosenteng pananaw ng aking anak na malapit nang mawasak. Ngunit kasabay ng luhang iyon, ang aking puso ay naging bato. Basag man ang puso ko bilang isang ina, bukas, kailangan kong pumasok sa boardroom bilang isang reyna. At ang isang reyna ay hindi kailanman umiiyak sa gitna ng laban. Ang boardroom ay malamig at tahimik, parang isang hukuman na naghihintay sa pagdating ng nasasakdal. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw at ang mga miyembro ng board ay nakaupo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Lucien, ang hari sa kanyang trono. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay malawak. Maingat niyang inayos ang mga dokumento sa kanyang harapan, ang mga dokumentong magiging daan para sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Mga Ginoo, mga ginang, simula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa maikling paunawa. Ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon ay upang pagtibayin ang isang kasunduan na hindi lamang magpapalakas sa ating kumpanya, kundi magdadala sa Saavedra Maritime sa isang bagong antas. This is a golden deal, a legacy. Habang nagsasalita siya, ipinipinta niya ang isang larawan ng kasaganaan at tagumpay, isang hinaharap na binuo sa pundasyon ng kanyang panlilinlang.
Sa gitna ng kanyang talumpati, isang marahan ngunit malinaw na tunog ng pagpihit ng seradura ang pumutol sa kanyang mga salita. Dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng silid. Lumingon ang lahat. Pumasok ako, hindi bilang ang asawang umiiyak sa isang sulok, hindi bilang ang babaeng pinirmahan ang kanyang pagkatalo. Pumasok ako suot ang isang simpleng itim na bestida. Ang aking buhok ay maayos na nakatali. Ang aking mga mata ay kalmado at matatag. Sa aking tabi, naglalakad si attorney Silas Ocampo, dala ang isang lumang leather briefcase. Ang ngiti sa mga labi ni Lucien ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. Elia, what is the meaning of this? This is a closed-door meeting. Hindi ko siya pinansin. Naglakad kami ni Attorney Ocampo patungo sa bakanting espasyo sa tabi ng mesa. Tumayo kami roon, hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga taong nagmamay-ari ng lugar. Mr. Montenegro, nagsalita si Attorney Ocampo. Ang kanyang boses ay iginagalang at may bigat. Naparito kami sa ngalan ng tunay na may-ari ng mayorya ng Saavedra Maritime at Trade. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa silid. Ang pagkalito sa mukha ni Lucien ay napalitan ng inis. Attorney, I have the full authority. Pinirmahan ni Elia ang mga papeles. Tama ka, sagot ni Attorney Ocampo. Ngunit ang hindi mo alam ay ang pirma na iyon ang siyang nagbigay bisa sa isang natatanging probisyon sa huling habilin at testamento ni Don Rafael Saavedra, ang morality clause. Inilabas ni Attorney Ocampo ang orihinal na testamento mula sa kanyang briefcase. Nakalagay dito na ang iyong administrative control ay mawawalan ng bisa kung ikaw ay mapapatunayang lumabag sa dalawang kondisyon, pakikiapid at pandaraya sa pananalapi. Ang kulay ay nagsimulang mawala sa mukha ni Lucien. That's absurd! Wala kayong patunay. Talaga ba? Tanong ni Attorney Ocampo. Sumenya siya sa isang technician na nasa sulok. Ang malaking screen sa dingding na ginagamit para sa mga presentasyon ay biglang umilaw. Unang lumabas ang spreadsheet, ang listahan ng mga bank transfer. Ang pangalan ni Vera Links ay nagniningning na parang isang pulang bandila. Isang sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Sumunod ang mga kopya ng email sa pagitan ni na Lucien at Vera. Pinag-uusapan ang pagbaba ng presyo ng shipping line. At ang huli, ang pinakamatindi sa lahat, isang maikling video, walang tunog, kuha mula sa CCTV ng isang mamahaling hotel. Si Lucien at Vera, magkahawak kamay na pumapasok sa elevator. Ang mga labi ni Vera ay nakadikit sa leeg ni Lucien. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lucien. Napasandal siya sa kanyang upuan na para bang bigla siyang nawalan ng lahat ng lakas. Ang kanyang muka ay isang maskara ng pagkagulat at hindi paniniwala. Ang tanging maririnig ay ang paglaglag ng pluma mula sa kamay ng isa sa mga miyembro ng board. Sa kabilang dulo ng silid, malapit sa pinto, nakita ko si Vera Links na kasama pala sa mga bisita. Nakita niya ang lahat. Sa isang iglap, ang kanyang postura ng kumpiyansa ay gumuho. Mabilis at tahimik siyang tumalikod at nagtangkang lumabas. Hold the door, utos ni Attorney Ocampo. Agad na hinarangan ng security ang pinto. Ang chairman ng board, isang matandang kaibigan ng aking ama, ay tumayo. Tumingin siya kay Lucien na may pagkasuklam, pagkatapos ay sa akin na may paggalang. I believe we have seen enough, sabi niya. I call for a vote, all in favor of removing Mr. Lucien Montenegro as CEO and recognizing Mrs. Eleonora Saavedra Montenegro as the rightful majority shareholder and new acting chairperson. Say aye. Isang malakas at nagkakaisang aye ang pumuno sa silid. All opposed? Katahimikan. The motion is carried. It's done. Sa gitna ng kaguluhan na nagsimulang sumiklab, ang mga miyembro ng board na tumatayo,
Ang mga abogadong nagmamadaling lumapit kay Lucien, ang aking mga mata ay hindi nakatuon sa kanila. Nakatuon ang mga ito sa pinto sa likuran. Doon, nakatayo si Sofia. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Nakita niya ang lahat. Ang pagtataksil ng kanyang ama. Ang katotohanan. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang sakit, ang pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ko ang pag-unawa. Binaliwala ko ang lahat sa paligid. Ang tanging mahalaga ay siya. Dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad. Pagkatapos ay tumakbo. Tumakbo siya papalapit sa akin. Sinalubong ko siya at niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang katawan dahil sa kanyang pag-iyak sa aking balikat. Ang lahat ng lakas na inipon ko sa loob ng maraming buwan ay tila bumigay at niyakap ko siya pabalik na may kasamang sarili kong mga luhang tahimik na dumadaloy. It's over. Bulong ko sa kanyang tainga. Tapos na, anak. Ngunit habang sinasabi ko yon, alam ko na hindi yon ang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng isang panibagong buhay. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang ang bagyo ay humagupit sa boardroom ng Saavedra Maritime at Trade. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking opisina, ang amoy ng sariwang kape at ang malayong alat ng dagat na nagmumula sa bintana ang aking kasama. Ang opisina ay hindi kasing laki ng kay Lucien noon, ngunit ito ay mas maliwanag. Ang mga pader ay kulay puti. Pinalamutian ng mga litrato ng mga barko ng kumpanya at isang malaking larawan ng aking ama, nakangiti. Ang marahang ugong ng mga nagtatrabaho sa labas, ang kaluskos ng mga papel. Ito ang tunog ng isang kumpanyang muling bumabangon sa pundasyon ng integridad. Ang pangalan ng Montenegro ay naging isang babala na lamang sa mundo ng korporasyon. Si Lucien at Vera ay nahaharap sa maraming kasong kriminal para sa pandaraya. Ang kanilang mga pangalan ay nabura na sa alta sosyedad. Ang kanilang mga ari-arian ay nakabitin sa desisyon ng korte. Si Doña Esmeralda naman, matapos mawala ang lahat ng karangyaan, ay namumuhay ngayon ng simple kasama ng isang malayong kamag-anak sa probinsya. Hindi ko na muli siyang nakausap. Hindi na rin kinailangan. Ang katahimikan ay sapat ng hatol. Ang aking paghihiganti ay hindi ang pagkakakulong nila. Ang tunay na paghihiganti ay ang aking bawat umaga. Ang paggising ng may kapayapaan. Ang pagpapatakbo sa kumpanyang minana ko nang may dangal. At ang pag-alam na ang bawat tagumpay ko ay isang patunay ng kanilang kabiguan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ang pumuno sa katahimikan. Nakaupo kami ni Sofia sa buhanginan ng isang pribadong resort sa Palawan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay isang obra maestra ng kulay kahel, rosas at lila. Hinawakan niya ang aking kamay. Sa loob ng isang taon, nakita ko siyang muling mamukadkad. Ang dating nalilitong dalagita ay naging isang matatag na kabataang babae. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pag-unawa. "Mom," sabi niya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. "Do you ever miss him?" Isang tanong na matagal ko nang hindi narinig. Huminga ako ng malalim. Inamoy ang sariwang hangin. "Hindi na ang taong nakilala mo," sagot ko. "But sometimes, namimiss ko ang alaala ng pamilyang pinangarap ko. At ayos lang iyon." Tumingin siya sa akin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "You know, I'm proud of you, Mom. Sobra." "I'm proud of you too, anak," sabi ko. Pinisil ang kanyang kamay. "You are the strongest person I know." Wala nang bagong lalaki sa buhay ko. Hindi ko siya kailangan. Ang kapayapaan ay hindi ko natagpuan sa yakap ng iba. Natagpuan ko ito sa katahimikan ng pag-iisa, sa tawanan ng iking talyena ng aking anak, sa paglubog ng araw, at sa pag-alam na kaya kong tumayo
sa sarili kong mga paa. Ang paghilom ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, ang anak ko ang aking naging tapat na kasama. Makalipas ang ilang linggo, nakatayo ako sa isang entablado. Kaharap ang isang silid na puno ng mga kababaihan. Sa likod ko ay ang logo ng isang bagong pundasyon, the Saavedra Justice Foundation. Hinawakan ko ang mikropono, ang aking mga kamay ay kalmado na. Ang aking boses, nang magsimula akong magsalita, ay hindi nanginginig. Ito ay buo, malinaw, at puno ng layunin. Marami ang nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Sabi ko, ang aking mga mata ay naglakbay sa bawat mukha sa aking harapan. Ang pagpapatawad ay isang komplikadong bagay. Para sa akin, hindi ito tungkol sa paglimot sa sakit, kundi sa pagpiling huwag nang maging bilanggo nito. Nagpatuloy ako. Ang kapangyarihan, natutunan ko ay hindi para mangapi, hindi ito para manakit. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahang bumangon mula sa abo, gamitin ang mga basag na piraso ng ating pagkatao at buuin muli ang isang bagay na mas matibay at mas maganda. Ang kapangyarihan ay para magbigay lakas sa mga walang boses. Habang nagsasalita ako, nakita ko si Sofia sa unang hilera. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Sa tabi niya ay si Maribel, na ngayon ay CFO na ng kumpanya, at si Attorney Ocampo na nakangiti na parang isang mapagmahal na ama. Tinapos ko ang aking talumpati. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang katahimikan sa loob ko. Sa huling sandali, isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ito ang ngiti ng tagumpay. Hindi ito ang nangiti ng paghihiganti. Ito ay isang nangiti na tunay at malaya.